Yung ginagawa nila ngayon sa Congress, isa lang ibig sabihin yan. Gusto lang nilang pabagsakin itong si Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung ginawa niya o yung pag-implement niya na sanay para sa welfare ng ating mga kabataan o para sa ikabubuti sa bansang Pilipinas, na mawala yung mga droga na yan, pero pilit pa rin nilang ipamulat sa taong bayan na mali na nagkaroon tayo ng presidente kagaya ni Tatay Digong. Mali na kung saan nagkaroon tayo ng war on drugs. Tingnan nyo po yung unang interview hearing dyan sa Congress ng mga buayang mga hinayupak na yan, walang ginawa kundi gusto nilang baguhin, burahin nila sa utak ng mga tao na masama itong si Duterte. Tingnan niyo po ang ginawa nila, mangiyak-ngiyak sa unang hearing yang si Garma. Halatang halata ngayon, hindi ko alam, ginigipit, binayaran, pinagbantaan, gugurgurin. Hindi mo malaman, pero nakikita natin mismo kung paano siya magsalita dyan sa loob ng Congress, na kung saan tabay mangiyak-ngiyak ngayon. Iba yung iyak niya, iba yung kaba niya, halatang halata na para bang na-torture yung utak, para bang namumroblema na kung saan may mangyari sa kanya o sa pamilya niya dito sa hearing din sa Congress laban sa Administrasyong Duterte noong 2016 hanggang 2022. Grabe mga kabayan, Huwag po tayong magpalinlang, Lagi natin tatandaan na ang nasa tama po ay palagi siyang nananaig. Huwag po tayong maniwala agad-agad sa mga nangyayari ngayon sa Congress, kasi wala silang ibang ginawa ngayon kundi ipamuka sa buong sambayan ng Pilipino na masamang tao si Tatay Digong. May masama ba na ginawa niya yan para sa taong bayan, para sa ating mga susunod pang henerasyon? Masama bang mag-implement ng war on drugs para sa iyong bansa, para sa ikatatahimik? Kung ako kay Duterte, bakit ko pa gagawin yan? Wala naman akong pakialam dyan, kahit mag-drugs ka, whatever, mamatay ka, kung ano pang kailangan mong gawin, bahala ka sa buhay mo. Basta ako dito, naging presidente ako, nanalo ako, may sahod ako, okay na ako dyan. O bakit pa sasayangan ni Tatay Digong ang kanyang utak, ang kanyang plano, kung paano niya pagagandahin ang bansang Pilipinas na malinis, mabawasan yung droga? Kasi yan po, palaging nangunguna yung droga. Dahil sa droga, nagkaroon ng mga huldapan, nagkaroon ng mga nakawan, nagkaroon ng korupsyon. Lahat po involved. Maraming mga hostage, mga patayan na hindi natin naalam. Maraming nangyayari ng buwis ng buhay na kung saan sila na lang yung ang nagbabanatan, kasi laglagan na Pagdating sa droga, pera ang pinag-uusapan, laglagan. Ayaw natin lumabas yung baho natin, yung pangalan natin, kaya unahan na kita. Ganun po. Kayo na po mga babayan, kayo na po ang humusga, at wag na wag tayong basta-basta lang maniwala sa mga balita dun sa Congress. Halata naman, Kaya wag niyong sabihin na mas maganda pa itong Congress kaysa sa Senado. Iba mag-interview sa Congress. Tarantado naman yung grabe naman. Isipin ninyo, lahat ang nasa Congress ngayon dyan, iisa lang yung goal nila, pabagsakin ang mga Duterte.